Ano nga ba ang nangyari sa Sodoma at Gomora? At ano nga ba ang tunay na naging sanhi ng pagkalipol ng mga dinosaur? Paano sila nawala sa mundo? Ito ang mga tanong na tatalakayin natin sa video ito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para lagi kayong updated sa aming mga pinakabagong video. Ngayon, simulan na natin. Matapos ang maraming taon ng paghuhukay, natuklasan ng mga arkeologo sa pangunguna ni Stephen Collins ang mga guho ng sinaunang mga lungsod ng Sodoma at Gomora. Ang lokasyon na kanilang natukoy ay nasa katimugang bahagi ng Jordan River Valley, na halos kapareho ng paglalarawan na matatagpuan sa Biblia. Ang lugar na ito ay kilala ngayon bilang Tol El Hammam. Sa lugar na ito, natuklasan ng mga mananaliksik ang mga materyales na kamukha ng mga elemento ng salamin na mabubuo lamang kapag nalantad sa napakataas na temperatura. Natuklasan din nila ang mga sangkap na tinatawag na spherules na nabubuo kapag ang isang kometa ay tumama sa daigdig at nagkakalat ng maliliit at tinunaw na mga bato sa buong lupa. Mariing ipinahihiwatig ng ebidensyang ito na ang lugar ay nawasak ng matinding init. Natagpuan din nila ang kalat-kalat ng mga kristal ng asupre, na kilala rin bilang asupre. Ang mga kristal na asupre na ito ay mabubuo lamang kapag nalantad sa matinding init. Malakas nitong sinusuportahan ng salaysay ng Biblia tungkol sa nangyari sa Sodoma at Gomora. Ayon sa aklat ng Genesis, sinabi ng Diyos kay Abraham na wawasakin niya ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora dahil sa matinding kasalanang nagawa roon. Dahil sa kasamaan ng mga tao, ang mga lungsod ay nakilala bilang isang lungsod ng kasalanan. Si Abraham, kaibigan ng Diyos, ay nakiusap sa kanya. Hiniling niyang kung may 50 matuwid sa lungsod, huwag itong lipulin. Nakipagtawaran siya hanggang sa 10 matuwid na lang ang itinanong para maligtas ang lugar. Pumayag ang Diyos at pinagbigyan siya. Nagsugo ang Diyos ng 3 anghel sa Sodoma. Nang makita ni Lot na pamangkin ni Abraham ang mga anghel, pinatuloy niya sila sa kanyang tahanan. Sa loob, binabalaan siya ng mga anghel sa gagawin ng Diyos. Pinapaalis na siya kasama ang kanyang pamilya sa lungsod agad. Habang nag-uusap sila, nagtipon ng marahas na grupo sa labas at kinatok ang pinto. Pagkabukas ni Lot, hiningi ng mga taga-Sodoma ang mga bisita para pagsamantalahan sila nang hindi alam na mga anghel pala ang mga ito. Mas nagapura ang mga tao at sinimulang sirain ang pinto. Sa sandaling iyon, binulag ng mga anghel ang mga lalaki gamit ang nakasisilaw na liwanag. Pagkatapos ay hinila ng mga anghel si Lot at ang kanyang pamilya palabas ng lungsod. Di nagtagal, nagpaula ng Diyos ng apoy at asupre mula sa langit. Mula sa lungsod, bumagsak ang nagliliyab na asupre mula sa langit. Ang nagliliyab na apoy ay nagliwanag sa kalangitan. Binalaan ng mga anghel si Lot at ang kanyang pamilya na huwag lilingon at dumiretso hanggang makalayo. Gayunpaman, sumuway ang asawa ni Lot at lumingon, at siya ay naging haliging asin. Kaya ang Sodoma at Gomora ay tuluyang nawasak sa apoy at naging abo. Si Lot at ang kanyang pamilya ay nakatakas at namuhay ng may takot at pagsunod sa Diyos. Ang Sodoma, Gomora at ang lahat ng naninirahan doon ay nilipol at naglaho sa ilalim ng puot ng Diyos. Dito, kitang-kita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang paggunaw sa Sodoma at Gomora ay katulad ng pagkawala ng mga dinosaur. Ngayon, alamin natin kung paano naubos ang dinosaur. Maraming fossil ng dinosaur ang natuklasan sa mundo na nagpapakitang nanirahan sila sa daigdig mga 200 milyong taon na ang nakaraan. Kabilang sa mga uri na naglaho ay ang Triceratops, Stegosaurus, Tyrannosaurus rex, Ichthyosaurus at Plesiosaurus, pati na rin ang mga lumilipad na dinosaur na kilala bilang pterodactyls. Ang mga dinosaur ay nabuhay sa 3 pangunahing panahon: ang panahon ng Triassic, ang panahon ng Jurassic, at ang panahon ng Cretaceous. Sa panahong ito, ang kalupaan ng daigdig ay dating isang superkontinente na kilala bilang Pangea. Libo-libong dinosaur ang gumala sa buong planeta. Pero paano sila nawala lahat? Ang isang pangunahing paliwanag ay ang teorya ni Alvarez na ipinangalan sa mga siyentipikong sina Luis at Walter Alvarez. Noong 1980s, iminungkahi nilang isang dambuhalang asteroid ang tumama sa daigdig na lubhang nagpabago sa klima. Bilang ebidensya, may mataas na iridium sa Yucatan Peninsula sa Mexico. Kalaunan, natukoy ng mga siyentipiko ang bungangang 923 milya ang lapad na nagpapakita sa lakas ng banggaan. Ang Chicxulub crater na ito ay tugma sa panahon ng pagkalipol ng mga dinosaur noong Cretaceous. Noong 2016, muling nag-drill ang mga arkeologo sa bunganga ng Chicxulub at kinumpirma ang sukat nito. Sinuportahan ng kanilang mga natuklasan ang konklusyon na ang pagtama ng asteroid ay napakalakas. Nang tumama ang asteroid sa daigdig, ang nagliliyab na mga kalat ay pumutok sa atmosfera at pagkatapos ay umulan pabalik sa ibabaw.
na nagdulot ng malawakang pagkawasak at kamatayan. Halos kapareho ng nangyari sa Sodoma at Gomora, bagamat sa mas malawak na saklaw. Isa pang teorya ang nagmumungkahi na naganap ang malalakas na pagsabog ng bulkan sa tinatawag ngayong India, sa isang rehiyon na tinatawag na Deccan Traps, isa sa pinakamalaking lugar ng bulkan sa daigdig. Naniniwala ang mga siyentipiko na noong panahon ng Cretaceous, ang mga pagsabog na ito ay naglabas ng napakaraming lava at mga gas na unti-unting pumatay sa mga dinosaur. Anuman ang teoryang tama, ang resulta ay nananatiling pareho, nawala ang mga dinosaur. Ngayon, ang tanong ay, aksidente lamang ba ang pagkalipol ng mga dinosaur o ito ba ay pinlano? Personal kong naniniwala na ito ay plinano at ang Diyos ang nasa likod nito. Kung paanong winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng apoy, naniniwala akong siya rin ang naging sanhi ng pagkalipol ng mga dinosaur. Bakit naman gagawin ito ng Diyos? Dahil inihahanda niya ang daigdig para sa mga tao. Kung ang mga higanting dinosaur ay nanirahan kasama ng mga tao, ang mga tao ay magiging madali sanang biktima. Gaya ng hamster sa hawla kasama ang pusa. Alam na ang kahihinatnan. Kung kaya ng Diyos pumuksa ng mga dinosaur at lungsod sa apoy, hindi ba't kaya rin niya iyon sa katapusan ng mundo?